2 months and 13 days na din yung nakalipas since yung pinablish or naging available itong ating Poco X8 Pro. And ito na din yung tinuring natin na king or best midrange phone ngayong 2026 dito sa PTT. Pero ang tanong, ganun pa din ba to? And also, panalo nga ba talaga? Yan yung tanong na sasagutin natin sa video na to. Dahil after naming i-publish yung full review and also extreme gaming test, tuluyan ko pa rin ginamit itong phone na to para ma-experience ko yung overall capability niya, para ma-check at ma-experience ko kung meron bang magbabago. Kaya sa video na to, i-share ko sa inyo yung mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa device na to. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin itong phone. Okay, for context lang para malinaw at hindi kayo mahirapan, naging available itong phone na to noong March 17 and before maging available yan, meron na kaming access sa phone na to noong February pa lang. Makikita nyo rin dito sa phone kung kailan ko siya unang ginamit, as you can see, February 2026, para meron lang kayong idea kung ano yung time span namin. And yan din yung reason kung bakit nagawa agad ako ng after 1 month review nung pinablish ko yung review ko sa Poco X8 Pro Max. So gusto ko lang linawin tong part na to para hindi makapagbigay sa inyo ng confusion dahil meron ako mga phone na review at ginamit ko rin talaga ng 2 weeks, 3 weeks at nasabi ko rin doon sa mga videos na yon. So ang main point lang dito naging secondary phone ko itong phone na to after nung review na ginawa namin and meron din kaming early access sa unit 1 month before the publishing kaya marami kaming time para i-review to. So with that said, tara, simulan na natin itong video na to at simulan natin sa mga bagay na nagustuhan ko sa bad boy na to. And simulan natin yung usapan sa pinaka no-brainer and also isa sa pinaka nagustuhan ko sa phone na to, which is yung kanyang overall gaming capability or performance. Bale, para sa mga hindi aware, yung chipset na ginamit dito is the MediaTek Dimensity 8500 Ultra. 4nm chipset yan. Ito yung overclock version ng Dimensity 8400, which is nag-result sa 3.4 GHz max clock speed and bale G720 MC8 GPU. And partnered rin to ng LPDDR5X RAM and UFS 4.1 storage version, which is nag-result sa 2 million to 2.1 million and 2 benchmark score. And kung napanood na ninyo nung March yung ginawa namin extreme gaming test dito, alam na ninyo yung overall capability ng device na to. And yeah, same performance lang din kasi kung ano yung nakuha natin doon, ganun lang din dito. Kung usapang mga shooting games and also MOBA games, yakang-yaka yan ng device na to. Hindi nyo kinakailangan mag-tweak ng settings, smooth siya, playable na playable, at okay din yung makukuha nating FPS. Maintain sila sa 120 to 60 FPS, which is a good thing. Pagdating naman sa mga AAA games, kahit max out settings din, based sa ginawa nating extreme gaming test, yakang-yaka niya yung mga yan. However, hindi lang nga lang ganun ka-consistent yung pagbibigay niya ng stable 60 FPS, lalo na kapag naka-highest graphical preset tayo, guys lang sa WUWA and also sa Genshin Impact, medyo nagpa-fluctuate siya. Pero yung endpoint, playable siya doon at hindi ako nakakuha dito ng sudden or bigla ang pag-drop ng FPS to the point na hindi ko na magamit yung phone or nilabas siya sa mismong game. So wala akong na-encounter na kahit anong part ng thermal throttling. However, yun nga lang hindi ganon ka-stable yung kanyang FPS if naka-max out tayo sa mga AAA games. So ang best suggestion dito syempre, kinakailangan natin siyang babaan or i-tweak yung kanyang graphic settings sa medium or smooth para mas makakuha tayo ng stable na 60 FPS, which is para sa akin okay lang gawin dahil mostly hindi din naman ako naglalaro ng mga game and max out settings dahil mas priority ko yung FPS. And kahit sa mga gaming phones na nasubukan ko before, medyo kinakailangan pa rin natin yung gawin kung gusto natin pababain din yung temperature. And speaking of temperature, pag-uusapan natin yan mamaya. And sa loob ng 2 months sa paggamit ko dito, trust me, hindi nagbago yung overall performance ng phone na to pagdating sa mga heavy games and also sa mga normal games na nilalaro natin. So pagdating dito, approve na approve yung performance part. Anyway, dako naman tayo sa second na nagustuhan ko dito, which is yung kanyang build and design. Dahil unlike sa ibang mga mid-range phone na nare-release ngayong 2026 or kahit yung mga nakaraang taon pa, di hamak ni nasa premium yung ginamit na material dito. Dahil meron na tayo dito ang glass front, glass back, and also aluminum alloy frame. Para sa isang global room phone na under 20,000 pesos lang yung presyo. And actually, hindi lang yan paper-based dahil in terms of feel and also in terms of look ng device, kitang-kita na premium talaga siyang tingnan. Pero kung meron man akong nagustuhan dito, yung bago nilang variant, which is the yellow variant. Ito yung nagustuhan kong design dahil una, nakakasawa na kasi yung black and white, and pangalawa, ito kasi yung trademark color talaga ni Poco, which is combination ng black and yellow color variant. At nakikita nyo naman kung gaano kaangas yung dating neto. Pero gaya nga ng sabi ko, this is design part, so maaari
sinasabing gusto ko to pero hindi nyo naman nagustuhan. Sana all, di ba, ginugusto. Pero kung meron man sa inyo na hindi mahilig sa malalaking phones kagaya ko, isa din to sa best choice kung ako yung tatanungin. At ito rin yung second na nagustuhan ko dito sa device na to, which is yung kanyang form factor. Gaya ng sabi ko sa mga previous review ko, hindi ako mahilig sa mga phone na medyo makakapal or malalaki. Dahil at the end of the day, mas gusto ko yung comfortability kapag ginagamit ko sa kamay ko. And also, para hindi ko na rin maranasan yung medyo bulky na phone sa bulsa, o kaya yung part na marami siyang nakukonsume na space sa bag ko, and also yung paggamit ko dito in one hand position grip. Yan yung mga major reason kung bakit ayoko ng mga malalaking phone, which is nasagot ng Poco X8 Pro. Kaya para sa mga user dyan na hindi din gusto yung mga ganitong type ng phone, marirecommend ko agad sa inyo itong ating Poco X8 Pro. At isa yan sa pinaka nagustuhan ko dito. Next naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang overall display. Actually, lagi namang given to pagdating kay Poco. Wala naman ako nakitang phone nila, mapa-budget to mid-range and also flagship phone sila na pangit yung display. Bale, para sa mga hindi nakakaalam, yung specification ng display niya meron siyang 6.59 inch, 120Hz, 1.5K resolution, AMOLED screen display. And meron na rin tong Dolby Vision and HDR10 Plus support na pwede na rin magamit sa Netflix dahil naka-wideband L1 and HDR10 support na rin tayo doon. So kung usapang video streaming like panonood ng Netflix, panonood ng anime, walang magiging problema. Goods na goods yung magiging experience natin pagdating dito sa ating Poco X8 Pro. Yan yung pinakamalalagyan ko ng diin dito dahil nga naging backup phone ko lang siya, so mostly ang ginagawa ko lang sa kanya is social media and also pa-watch ng konti ng solo leveling Tagalog dub sa Facebook kasi meron ng mga bagong release, so inaantay ko na lang sa Netflix. Update nyo naman ako kapag meron ng Tagalog dub. Wala lang, gusto ko lang yung dub ng Tagalog, don't judge me. Anyway, next naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang mobile data capability. Actually, lagi ko tong chine-check sa mga Poco phones na nire-review ko, lalo na in long-term review dahil kung maalala ninyo yung mga review natin ng 2024, 2023, and 2025 na mga Poco phones, ang lagi kong issue sa kanila is yung kanilang mobile data. And yung last na nakitaan ko ng problema na to is the Poco F6 Pro, which is naging daily driver phone ko din. Kung merong mga OG kapare ko dyan, for sure natatandaan ninyo yon. And guess what? Hindi ko na siya naging problema dito sa ating Poco X8 Pro. Okay yung mobile data connection niya, although hindi ganun ka-consistent yung 5G connection niya, lalo na sa mga area kagaya dito sa Rizal area, which is nasa Taytay City kami currently. Okay naman yung nakukuha naming signal, mabilis naman, pero yun nga lang hindi siya nakakakuha ng permanent 5G. Pero ang point dito dapat consistent yung pagbabato niya ng okay and also stable na connection. Hindi naman kinakailangan ng sobrang bilis and syempre hindi pwedeng mabagal. Ang kailangan lang natin consistent na mobile data kasi mostly ginagamit ko lang naman yung mobile data just to search, browsing sa Facebook kapag may kausap awkwardly, mga ganong moment, or kaya pag nag-a-update ako kay fiancé o kaya gusto ko lang manood sa Facebook or something pangpalipas ng oras. And also sa gaming na rin dahil na kahit na hindi siya naka 5G, consistent pa din yung nakukuha natin na low ping dito kahit na naka LTE o 4G plus lang siya sa signal natin. Okay na okay naman, walang nagiging problema. Next naman na nagustuhan ko dito is yung ating battery capability. Bale, para sa mga hindi nakakaalam, equipped na to ng 6,500 mAh battery capacity, and yes, okay po yung battery capability ng device na to, at least para sa activity na ginawa ko dahil nga gaya ng sabi ko, after ng review na ginawa ko dito, and naging daily second phone ko na lang po itong ating Poco X8 Pro, and based sa mga activities like social media, panonood or papitik-pitik na panonood ng anime sa Facebook and also sa Netflix, and syempre pag-answer ng comment niyo sa Facebook page natin, yan, diyan ko lahat yung ginagawa, okay na okay naman yung naging experience ko sa kanya pagdating sa battery natin. Pero kung ang usapan ay more on gaming like balagbagan, napakita na din natin yung naging resulta niyan doon sa ating extreme gaming test at nasa under 5 hours lang yung nakuha nating data doon, which is nasabi ko na average lang para sa meron mga 6,500 mAh battery capacity doon. So at the end of the day, nakadepende pa rin talaga yung makukuha natin ditong battery performance sa using habit natin. And kung titingnan nyo rin yung cycle count ko dito, nasa 15 lang kasi hindi ko masyadong sinasagad yung paggamit sa kanya. Pag nakuha ko na yung 20% or kaya 15%, nag-charge na agad ako to 80 and hindi ko na siya pinapaabot ng 100. I-activate nyo lang yung charging protection sa inyong mga settings para hindi nyo ma-reach yung 100% kung mapapabayaan ninyo at hindi nyo mababantayan yung phone ninyo. Anyway, next naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang software, which is HyperOS V3. Actually, gustong-gusto ko yung overall na software capability nito in terms of user interface. Ilang beses ko na rin naman yan na point sa mga videos natin para sa mga Redmi, Xiaomi, and also Poco phones na review ko. Ilang beses ko na point out yan. And yung main reason kung bakit, madali lang gamitin yung HyperOS. Ilang beses ko na rin naman to nasabi sa mga reviews natin, gaya nga nasabi ko kanina. And yan,
hindi na tayo magkakaroon ng learning curve, maganda yung UI and overall, user-friendly para sa akin. And i-plus pa natin yung mga AI features na available dito, gaya na lang ng circle to search at iba pang mga gallery AI features na madalas kong ginagamit sa device na to. Which is, masasabi ko na okay na rin naman yung processing nila, lalo na pagdating sa AI. But still, malaki pa rin yung room para sa improvement ng mga features and also ng overall HyperOS. Meron din kasi mga part na hindi ganun ka-okay dito, kaya nasabi ko na goods lang yung HyperOS pero not in overall. Mamaya mas pag-uusapan natin. Then lastly, kung bakit ko nagustuhan tong device na to, dahil sa kanyang presyo. At ito rin yung pinaka main reason kung bakit siya yung sinet natin na king ng mid-range level segment dahil sa presyo neto. Dahil currently, yung presyo neto ay nasa 20,000 plus pesos. Pero, this darating na 6.6 sale at sa iba pa mga sale month, bumababa yung presyo neto ng 17 to 15,000 pesos. May mga kapare ko yung pa nga na nakapagsabi sa akin na na-score nila to ng 4,500. So, pwede nyo pong i-check yung link niya sa description down below para sa mga vouchers nyo pwede nyo makuha and also sa mga shop voucher na pinamimigay ni Poco. Pwede nyo pong i-check, ilalagay ko po yung link sa description down below. And kung ikukumpara natin yung overall specification nito plus the price ng phone na to sa mga bagong nilalabas ngayon ng mga phones kagaya na lang ng paparating ng Infinix GT50 Pro, Camon 50 Ultra, Samsung A57 at kung ano-ano pa, di hamak na mas okay yung overall value and also presyo ng device na to. Kung ako yung tatanungin, kaya isa rin to sa main reason kung bakit siya yung nangunguna ng mid-range phone para sa akin. Pero syempre, at the end of the day, hindi naman yung mga bagay na nagustuhan ko dito yung gusto nyong marinig. Kaya ngayon, pag-usapan na natin yung mga bagay na hindi ko nagustuhan sa device na to. At unang-una dyan is yung ating thermal. Gaya ng nasabi ko kanina, unang-una ko nagustuhan ay gaming performance and just I said doon sa part na yon, okay talaga yung performance ng phone na to pagdating sa mga games na yan. However, pagdating sa thermal, dito talaga tumatagalid itong phone na to. Pero gusto ko lang linawin na hindi siya nagkaroon ng thermal throttling or bigla ang pagbagsak ng performance and nilabas or nag-restart yung phone. Walang nangyaring ganon. As in, consistent naman yung performance niya. However, umiinit talaga siya. And ang solusyon dito, needed dating gumamit ng phone cooler kaya naging cons ko siya dito dahil syempre yung gusto naman natin kapag maglalaro tayo sa labas hindi gumamit ng phone cooler. At napansin ko lang naman umiinit to kapag medyo sagad na tayo na paggamit. Halimbawa, naglaro tayo ng 1 hour ng Genshin Impact. Yun, pumapalo na siya ng 45 to 46 degrees Celsius, which is meron rin naman ako mga phone na nakita na mas pumapalo pa ng mas mataas dyan in just 30 minutes. But at the end of the day, umiinit talaga tong phone na to kaya sinama ko siya sa part na hindi ko nagustuhan. Pero pwede naman natin itong solusyonan by just tweaking the graphic settings to low or medium, same lang nasabi ko kanina, or gumamit ng phone cooler, which is much effective kung ako yung tatanungin. Pero mas maganda kung pagsabayin nyo yung dalawa. Low graphics plus phone cooler equals good gaming or long-term gaming. Anyway, proceed tayo sa second na hindi ko nagustuhan dito, which is yung kanyang bloatware and ads. Yes, mga kapare ko, nandito pa rin yung ating mga built-in ads and also sandamakmak na bloatware. Actually, sa bloatware, okay lang yan. Hindi naman sila annoying kasi pwede agad natin siyang i-uninstall, i-remove para hindi natin makita. Madali solusyonan. Pero yung mga built-in ads, yun yung mga nakakainis. Kasi medyo nakatago yung mga settings neto. So kung hindi ka ganun ka-techy, hindi mo madi-disable or mati-turn off yung mga personal suggestion settings para sa mga ads na nagpapakita sa'yo. And kung hindi nyo pa nga alam kung paano i-setup yan, meron na po akong video yung ginawa dyan. Ililink ko na lang dito. Yan, panoodin ninyo para ma-fix tong part na to. And please po ko, lagi ko tong sinasabi sa mga long-term review ko, yung built-in ads, baka pwedeng i-remove na ninyo or pa-remove na neto. Or kung hindi nyo kayang i-remove, bigyan nyo kami ng option na i-turn on yung mga settings sa to o yung mga advertising settings na naka-built-in dito sa mga applications sa to para meron kaming choice kung gusto namin magkaroon ng ads para i-support kayo kaysa i-turn off itong mga nakatagong settings na to. Naaanoy talaga ako dyan. Next naman na hindi ko nagustuhan dito is yung messenger call bugs niya. I don't know kung sa akin lang to nangyayari pero naranasan ko to sa Poco F8 Ultra ko and also dito sa phone na to, which is kapag may tumawag sa'yo using messenger, automatic na hindi niya ginagamit yung stereo speaker natin, ginagamit niya yung mouthpiece speakers. Naririnig mo ako? Hindi natin siya naririnig. Sige, salita ka pala. Yan, dito sa may front speaker. Ngayon, kailangan ko pa siya patayin. Then, salita ka ulit, love. Hello, love. Ayan, para ma-access natin yung speaker. Sige, love, salita ka pa. Hi, love. Hello. Yan, para ma-access yung firing speaker niya, kailangan pa natin siyang
patayin. Isa yan sa mga bugs na napansin ko. Actually, medyo annoying tong part na to dahil sa lahat ng mga phones na nagamit ko dito, never ko itong na-encounter bukod tanging sa mga Poco phones lang. And I think dapat maayos to ni Poco using software update. So, ang kinakailangan pa natin gawin is patayin yung phone and then i-open ulit para magamit niya yung ating stereo speaker. I don't know kung ako lang ba yung nakakaranas nito pero sa dalawang unit kasi nangyari. And I think software bug lang naman to. So, nag-aantay pa rin naman ako ng update kay Poco. Kaya, yeah, hanggang ngayon, hindi pa rin siya napipix and na-experience ko to ng February pa until now, wala pa rin ganap. So, isa rin to sa medyo cons ni Poco pagdating sa software capability or pagbibigay nila ng update. And yan na rin yung next na hindi ko nagustuhan dito, which is yung lack ng pagiging active nila sa pagbibigay ng software update. Dahil kung naalala ninyo, nasa 4 to 5 years yung support nila sa pagbibigay ng update dito sa atin. Kahit na ganyan katagal yung ibibigay nila, ang tanong dito, ilang beses silang magbibigay ng update. Kung hindi ako nagkakamali, after ko itong gamitin, iisang update lang yung nakuha ko sa phone na to. And yeah, hindi niya pa nasagot yung ilan sa mga problema ko, which is kagaya nga nitong sa Messenger bug, and also yung iba naman is sa mga FPS bug sa mga game na nilalaro natin. Kaya pagdating dito, I hope i-upgrade or mas i-priority ni Poco yung kanilang software team para mas maging active sa pagbibigay ng mga useful software update talaga. Anyway, next naman na hindi ko nagustuhan dito, which is lagi naman nating hinaing yung absence ng bypass charging. Gaya ng sabi ko, yung battery neto, solid naman talaga yung performance in day-to-day usage, pero pagdating sa usapang gaming, ibang usapan na yon. Kasi more on power hungry yung mga game, meaning mabilis talagang maluluhobot yung phone natin and masasagip sana tayo ng bypass charging kung merong bypass charging na feature yung phone natin. However, dito sa Poco X8 Pro, wala pa rin and I don't know kung meron bang Poco phones na magkakaroon ng bypass charging. I hope magkaroon kasi ang tagal na nating inaantay ito. Pero yung next na hindi ko nagustuhan dito yung absence ng 4K resolution video capability pagdating sa kanyang selfie camera. Dahil yes, hanggang 1080p at 30 and 60 FPS lang tayo dito. Which is gaya nga ng sabi ko, unacceptable para sa mga phones na nasa mid-range level segment and lalo na sa price range ito. And medyo disrespect din yan sa chipset niya kasi kayang-kaya namang ibigay yan nun eh. Pero sa tingin ko, yung pinaka-main reason kung bakit wala pa rin to siyempre cut cost pa rin at the end of the day. And also, hindi talaga yung priority ni Poco. And I hope maayos ni Poco sa mga susunod nilang phones kasi yeah, nakakamiss talaga yung 4K resolution at malaki talaga yung benefit niya lalo na kung nakikipag-video call tayo o kaya kapag meron tayong mga meetings. Meron kasi tayong tinatawag na compression. So kung yung 1080p, i-compress pa yan, kaya mas bababa pa yung quality niya if ever nagagamitin natin siya sa mga online calls. Ngayon, kung 4K to, less na lang yung madidegrade na quality kapag nagkaroon ng compression. And yan lahat mga kapara ko, yung overall conclusion and also mga bagay na nagustuhan at hindi ko nagustuhan sa span ng 2 months sa paggamit ko dito sa Poco X8 Pro. And based sa experience na nakuha ko dito, masasabi ko na satisfied naman ako in overall sa Poco X8 Pro. Hindi ko naman kasi talaga masisisi na meron talaga siyang mga cons or flaws which is normal dahil wala naman perfect na device. At the end of the day, may makikita at makikita talaga tayo dyan pula which is normal lang naman at hindi naman masyadong big deal. And based sa value pa rin na makukuha natin sa Poco X8 Pro, wala pa ako nakikitang mga phone na pwedeng tumapat dito in terms of price and overall specs na nasabi ko sa inyo. Kung merong po natatapat sa presyo niya na 18,000 to 20,000 pesos na kayang pantayan lahat ng binibigay ng phone na to, siguro doon natin pwedeng palitan ang bansag dito na best or king ng mid-range level segment. And based sa mga na-experience ko sa device ito and overall, para sa akin, masasabi kong ito pa rin ang best or king ng mid-range level segment dito sa Paracois TV and Tips. So kung sang-ayon man kayo o hindi, comment nyo dyan sa ibaba at pag-usapan natin para kung meron kayong maisasuggest na phone na masulit dito, i-review ko agad at i-validate natin kung totoo nga ba talaga. Kaya kung interesado kayo, comment down below and also watch these 2 videos na mas maganda sa phone na to. And also, kasing sulit din niya, check nyo yung dalawang yan, maganda po yan. Anyway, yun lang guys, peace out. Let's go!